Marcos vows to crush destabilization plots and combat disinformation online. Ayan ang balita kanina. Mukhang mukhang mahirap-hirap tong laban na to ni PBBM. Mahirap-hirap tong laban niya na to, mga kotsero. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pipigilan ang anumang destabilization plot laban sa pamahalaan. Sa kanyang talk to the troops sa Camp Edelberto Evangelista sa Cagayan de Oro City, sinabi ng Pangulo na hindi siya papayag na ma-destabilize ang gobyerno at lumikha ng pagkakabahagi sa bansa. Inimok ng Commander-in-Chief ang mga sundalo ng 4th Infantry Division na patuloy na ipakita ang katapatan, pagiging makabayan at serbisyo sa mamamayan. Nagbabala rin si Pangulong Marcos sa mga kalaban ng bansa na nagtatago sa anino na umaatake sa mga komunidad at institusyon na pinoprotektahan ng gobyerno. Handaan niyang pamahalaan na lumaban at magpatupad ng countermeasures laban dito. Yun. Medyo maikli lang report ni the UNTV para dun sa topic na yan. Pero, ito yung mga sinabi niya kanina. Mr. Marcos urged yung mga sundalo kanina to develop new skills to combat new forms of warfare, including those that extend up to the digital realm. So, ang warfare ngayon hindi na lang siya pang hindi na lang siya pang barilan, hindi na ganoon Hindi na limitado yung warfare kayo sa barilan Parang na rin, nadadamay na rin pati yung yung tawag dito. Social media, internet. As usual, mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details nyo, at pwede tayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin ang aking promo code na Coach Jari sa inyong unang padala, ay makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Well, syempre yung hacking is given na yun. Given na yung hacking. Pero syempre, meron din kasing laban sa false narratives, disinformation, and digital operations that seek to sow conflict against us and among us. Mahirap labanan ng isang ideya. So, ngayon, in the information age, the battle is not just in the realms of the physical. Lalabanan mo rin ang impormasyon. So, siguro, pwede rin nating sabihin na nandun na tayo sa gera na yon. Yours truly. Unofficial. Unofficially, nandoon na tayo na lumalaban sa gera na to. In a press release, the Presidential Communications Office said the president also warned that the country's enemies may be hiding in the shadows or infiltrating the very communities and institutions that the government seeks to protect. Uy, medyo mabigat to May be hiding in the shadows daw. So, hindi natin alam. Yung palang mga gustong mag-destab, kasama lang pala natin. Ganun pala yun. Mr. Marcos said his government is ready to counter any destabilization attempts. Last week, he said he had not received any destabilization plot report involving active police officials, although he did not rule out the possibility of retired officials making such move. Alam niyo mga kotsero, totoo din naman yan. Ako naniniwala ako na meron talagang destabilization na gaganap. Pero hindi doon sa active. Hindi doon sa active. Doon sa mga retired. Case in point, yung dalawang YouTuber. Yung dalawang nag-YouTube na dating general. Isa pa lang major yata. Tsaka isang general. So ako, I'm more inclined, mas naniniwala ako mga kotsero na posible na hindi nga talaga nanggagaling sa sa mundo ito ng mga nasa active service. Baka nga doon sa retired.
So, for me it's possible. Pero si Trillanes may sinasabi siya, pati daw sa mga pulis, meron daw dalawang police generals ng Davao na na nagpaplano ng destabilization. So, but again, this is unconfirmed information. Pero I'm inclined really to believe na baka nga meron sa retired, sa level ng retired, but not in the active service. Pero mga kotsero, kung titignan natin kasi, it's very obvious na meron talagang destabilization attempt. May attempt talaga. At kitang-kita. Kitang-kita. Alala nyo to? May foreign actor daw behind the deep fake. Yung deep fake ni PBBM, yung boses niya, piniki. Ginawa ng AI. Sayang wala na akong subscription dun eh. Pero dati meron akong subscription sa mga boses na gumagawa ng AI. Meron ako nun dati. Gagawin mo lang doon. So website 'yon. Di ko na papakita kung saan. Basta website 'yon. Tapos i-upload mo yung mo, lalagay mo yung text. Yung mga tinype mo lang, lalagay mo yung mga tinype mo. Tapos kung gusto mong gayahin ang boses ng ibang tao, ang gagawin mo, i-upload mo rin yung boses. 5 minutes lang mga kotsero na boses ng tao na yun. Makokopya niya. Makokopya talaga. Ang tindi nga eh. Pero sinasabi dito, baka raw foreign actor. So hindi sa Pilipinas. Wala siya sa Pilipinas. Pero syempre, hindi natin sasabihin na isang bansa ang gumawa nun. Pero malamang sa malamang, baka nasa ibang bansa siya na pinupondohan ng isang bansa. Ganon. Ganon yung nangyari. A foreign actor is likely behind deep fake content that made Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sound like he's urging military action against China, according to his communications office. A local media report said deepfakes portrayed the Philippine leader to be calling for the use of force to retaliate against China. His communications office flagged the manipulated content earlier this week and said there's no such directive from the president. Di ba napag-usapan natin ito before? Gumana tayo ng content dito dati. Si China has been doing this for the longest time. Matagal nang ginagawa ni China to. Gumagawa ng mga deepfake. Tapos pinakita ko sa inyo yung ginawa nila doon sa presidente ng China, ng Taiwan, yung bagong elect siya. So nung panahon ng eleksyon, ang daming deepfake na lumabas tungkol doon sa presidente ng Taiwan. At saka hindi lang sa ganito, hindi lang sa deepfake nangyayari yung yung tawag dito, yung kwentuhan. Hindi lang sa deepfake, pati sa mga fake narratives, fake stories. Yung Pulboron video. Malapit na mag-June, baka makalimutan yung maningil. Kasi nung una, sabi nila, lalabas na raw, April. Nung una, mayroon pang date, March 15. Oo. Tapos biglang na-move ng June. Oo. Tapos biglang naging sa tamang panahon. Ay! Hindi may tamang panahon na. Oo. Wala kasing maipakita eh. Nung siningil walang mailabas. Kaya ang sinabi lang, lalabas yan sa tamang panahon. Galing. Galing naman. PIDEA leaks. That's part of a destabilization plot. Bakit? Obvious kung kanino nanggaling eh. Kung kanino kasi nanggaling. Yung same group, yung parehong grupo na nagtanim ng chismis ng Pulboron video, sila rin yung sa PIDEA leaks. Iisa. Nagtataka ako, bakit may naniniwala pa dun eh. So it's very obvious. Kung na merong tumatrabaho talaga ng destabilization. Obvious na ginagalit yung tao eh. Gustong magalit yung tao para mag-aklas kay PBBM. Kaso, wala hindi sila makakuha ng ng momentum eh. Hindi sila makakuha ng momentum. So, wala. Sorry. Sumulat
Sumulat si Morales kay presidente. Oh, in fairness, ni-receive, receive. Ito yung ibig kong sabihin, guys. Ito yung ibig kong sabihin. O, tingnan nyo to. Ito officially received. Ayan. May ganyan ba yung kay Morales? Wala. Ito yung ibig kong sabihin. Ito. Sumulat si Morales kay PBBM. Ayan, tigas ng mukha, di ba? Receive. April 22, 2024. Malinaw yan, ha? Anong sinabi? Mag-drug test daw si PBBM. Sabi niya, ayan, we formally challenge you to take a hair follicle drug test in public. Langya ka, Morales. Tigas ng mukha mo. At least to siguradong na-receive. Ito authentic to. Oo. Meron bang baka merong butas dyan sa taas. Baka maalaman natin. Baka kung walang butas to, peke to. Ayan, Pidea Leaks. Yan. Yung drama na yan. I firmly believe it is part of a destabilization plot. So, yun. Tapos ito yung pangalawa. Itong wiretapping. Sa China rin galing yan. Yung wiretapping na yan. So, ngayon, gusto nang imbestigahan yan. Yung balita natin kahapon, di ba? Who's this? Francis Tolentino. Si Francis Tolentino gusto nang imbestigahan yan. Inimbita na ni Francis Tolentino para sa isang hearing sa Tuesday next week yung mga involved parties, yung security sector natin, si DFA, si immigration, sino ba? Tsaka si Chinese Embassy. Hindi yung matindi dun pati si Chinese Embassy inimbita. Matindi. So pati si Chinese Embassy inimbitahang pumunta para pag-usapan yung wiretapping. Kasi mga kotsero, again, mga kotsero, take note kasi tinutwist to ni SMNI Pinapaikot niya na parang so ngayon wiretapping na ang usapan. So ibig sabihin totoo na meron ng new model. No. Take note. Ang sinabi po ni Secretary Gibo ay kung totoo na merong ganitong dokumento at ang ginawa ng China ay ni-record ang isang telephone conversation, then they are liable to the laws of the Philippines through the Anti-Wiretapping Act. Kung totoo. But mga kakutsero, I have a feeling na hindi yan totoo. That's fake. I have that, kasi alam niyo na mga kakutsero, si China is getting more and more desperate. Imagine, ang laki-laking bansa na desperado sa Pilipinas. Nakakahiya naman, China. Ako mga kotsero, I firmly believe this is part of the destabilization plot. Itong wiretapping na yan. Tapos, ang mag-iimbestiga dyan primarily is si DFA. Ayan. DFA to probe reports of illegal and unlawful activities by diplomats in the Philippines. So, mga diplomats na iimbestigahan, ang tindi. So, yan po yung balita tungkol dyan sa wiretapping na yan. Tapos, meron pang isa. Siyempre, si NBI nakisama. Kasama siya sa mga mag-iimbestiga dyan sa wiretapping incident na yan. Kasama siya dyan. Diba? Next. Ito ang pinaka-latest. Ito ang latest. Na, I think, ako personally, I think this could be, hindi pa man ako sure. This could be part of the destabilization attempt of China. Si Mayor. Mayor! Si Mayor kasi. Mayor, ano ka ba talaga? Pilipina ka ba o Chinese? Amin din pag may time.
investigation as to Bamban and Mayor Alice Guo. May directives po ba kayo to sa DILG, Ombudsman or Solicitor General to investigate or to tulungan po yung Senado natin with this certain mga issues na kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po? Ah, well, matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinate natin, Pasabog si Presidente. Presidente, pasabog ka. Masyado kang pasabog dito sa sinabi mong to. Matagal na raw nilang iniimbestigahan si Guo. Pasabog. Matagal na raw nilang iniimbestigahan si Guo, kaya raw nahuli. Ulitin nga natin. Pasabog to si Presidente. Akala natin, kaya lang nahuli dahil doon sa Pogo. Dahil, akala natin, kaya lang nahuli si Guo kasi dahil nga doon sa connection niya sa Pogo. Hindi pala. Kaya pala siya iniimbestiga dahil inutos ni Presidente. Ang tindi. Bakit ganon? Ulitin ka natin. Matagal na palang iniimbestigahan kaya raw nahuli. Kinakaharap niya, lalo na po yung alleged na may kinalaman siya sa Pogo operations at saka yung citizenship niya po. well, matagal na namin naimbestigahan yan, kaya naman nahuli yan eh. Dahil rinade natin yung sa Panban at nakita natin yan, yung nakita yung mga dokumento, nakine-question ngayon natin yan kung talagang totoo itong mga ito at saka paano siya tumakbo ng mayor. Dahil marami, kilala ko lahat ng mga tiga-Tarlac na politiko eh. Walang may kilala sa kanya. Kaya nagtataka kami kung saan nanggaling ito, bakit ganito ito, hindi namin malaman. Kaya kailangan talagang imbestigahan. So kasabay sa Bureau of Immigration, pati siguro may mag-question na ng kanyang citizenship. Yun, lahat iimbestigahan natin yun. Kasama ang investigasyon ng mga hearing na ginagawa ng Senado. Sir, may ano bang mas posible future plans as to para hindi As for, future plans para hindi na po maulit yung hihigpitan lang natin yung enforcement. Nandiyan naman ang batas eh. Hindi tayo nakabantay na mabuti. Yun ang naging problema. Totoo naman At yun. siguro pinababayaan din yung ng mga iba kasi maraming pera yan, nagbabayad sila kahit nasusuhulan nila. Kaya yun ang babantayan natin na hindi na mangyari uli yan. Basta't mabawasan yung mga incidents ng pagpasok ng kung sino man, hindi not necessarily isang bansa lamang, ng kung sino mang foreign national at nagtatanggap nga na Pilipino, talagang tignan natin ang mabuti. So, nakikita yung may risk sa security natin. malagay ko, hindi natin malaman eh. Kaya kailangan talaga natin pag-aralan na mabuti. Pero may possibility ng ganyan. Alam nyo mga kotsero, matagal ng issue yung pastillas. Matagal ng issue yan. Panahon pa po yan ni Panot na nagpatuloy kay Digong. Take note ha. Take note. Nagpatuloy kay Digong. Akala ko ba anti-corruption si Digong? Ang kwento pa nga ganito. Dami kong kwento ngayong gabi. Ang kwento pa nga ganito. Sa BI daw, sa Bureau of Immigration, daw, merong isang departamento na kung saan yung mga taga-pirma doon, for lack of a better term, ginagamit nila yung posisyon nila para magpayaman. Hindi sa tamang paraan. So, halimbawa, ganito, nag-rush kang umalis, nagmamadali ka, kailangan mo na makaalis ng bansa. Oo. Merong parang rush fee. Wala naman talagang ganun sa totoong buhay. Pero parang rush fee.
Babayaran mo yung pipirma. Yun. Ngayon, halimbawa, meron kang gustong palabasin. Papalabasin mo ng bansa or papapasukin mo ng bansa, kulang sa papeles. Merong isang departamento ng taga-pirma, nababayaran mo lang din sila para makapasok at makalabas ng bansa yung gusto mong palabasin o papasukin. Oo. Tapos minsan, sinasadya pa nilang yun, i-delay yun. Para mas malaki yung halaga na masisingil nila sa'yo. Sa Bureau of Immigration yan. Ang nangyari, ginawa niya yon nung panahon ni Panot, tinuloy-tuloy niya hanggang panahon ni Digong. Kasi may person akong alam. May person akong pangalan. As in, specific na person yung alam ko. Tapos, nagkabalasahan na. Kasi parang nahuhuli na siya doon sa isang opisina. So, nilipat siya sa isa pang opisina na hindi masyadong namomonitor. O, yun. Tinuloy-tuloy na niya. Oo. Tinuloy-tuloy niya. Panahon ni Digong. Hindi lang naman yun yung kailangan kong ikwento eh. Maski nga nung panahon ni Digong, di ba, uso yung pastillas. Yung mga Chinese pumapasok, nakarolyo na yung mga dolyares. Iniiwan dun sa sa immigration officer. Panahon ni Digong yun, guys. Oo, baka nakakalimutan nyo. Ngayon, dito sa ngayon, itong panahon ni BBM, nag-iba na sila ng style. Kasi nahuhuli na eh. Nahuhuli na. Nag-iba sila ng style. Hindi na si immigration ang binibili nila. Ang binibili na nila ngayon, si PSA tsaka si DFA. Bakit? Ano yung style? Late registration ng birth certificate. Date registration ng birth certificate, pag nag-date registration, kukuha ng passport. Kunyari, Filipino citizen. O di, totoo nga naman na meron silang lehitimong passport, meron silang lehitimo na birth certificate. Pero lahat peke. Yung pagkatao nila peke. Pero legit yung dokumento. Yun. Ganun na yung style ngayon. Ganun naman yung nangyari kay Guo. Alam nyo mga kotsero, it's highly probable that it will happen because meron na akong bagong napanood sa ibang website. Actually, mas mahaba pa nga ito. Kinuha ko lang yung parang report nila na mas maikli, yung 2-minute, 3 minutes report. Pero mas mahaba pa to. 47 minutes to. Itong report na to. Panoorin nyo. A Chinese secret agent receives a directive from his handler. 想啥子办法把他勾到柬埔寨或者老挝？ It's one of the hundreds of messages the former agent has handed to Four Corners, I worked for the Chinese Political Security Department for 15 years. revealing the inner workings of one of China's most notorious intelligence units. Today, it's still the darkest department of Chinese government. 2 decades ago, the secret police ordered Eric to spy on his pro-democracy colleagues. 我是 I had to work for the secret police. I was forced to work for them. For the next 15 years, Eric tracked down Chinese dissidents around the world, including Evan in Australia. I don't dare to stay in one place. I drive and stop in towns within an hour and a half of Melbourne. Evan has ridiculed Chinese President Xi Jinping and his daughter on YouTube. You can humiliate the Chinese Communist Party, but you can't humiliate Xi Jinping. Fleeing China, Evan arrived in Australia in 2018. Soon after, Eric was tasked with luring Evan to Southeast Asia, where he could be kidnapped by the secret police. In 2021, Edwin was attacked by men he believes were agents of the Chinese state. The Victorian police didn't say much to me afterwards. They only said they would check the surveillance camera, and then nothing happened until the AFP contacted me. Last year, the Australian Federal Police confirmed Evan's fears. They told me that they had acquired some information that indicated the CCP was looking for me in Australia. That espionage investigation is ongoing. The AFP declined to comment about Evan In's case.
Now the former spy has his own fears about repercussions from China. It's possible that some agents on the ground may kidnap me. The former hunter has become the hunted. Echo Hoy, ABC News. Yun. Ito si Kuya, nagtatrabaho siya sa secret police ng China. Tapos ang ginagawa niya, parang quote-unquote parang migrate. Nagma-migrate siya sa mga bansa kung saan inuutos na meron siyang gawin. Yun ang trabaho niya for the past 15 years. Tindi, no? So, hindi ako magtataka kung yung kay Mayor Alice Guo, parang ganito. Pinag-migrate siya sa Pilipinas, tapos pinagtayuan ng negosyo, what have you, hindi natin alam. Kasi wala nakakilala sa kanya sa Tarlac. So all of a sudden, biglang naging mayor. Baka yun yung trabaho niya sa China, maging mayor. Tapos, kontrolin niya yung politika ng Pilipinas, etc. We don't know. We're just speculating. Hindi naman natin alam. Pero parang ganito yung nangyari. Parang ganito yung nangyari kay Guo. Tinanim siya. Ito si Kuya, tinanim siya sa Australia para huntingin yung Evan. Evan ba? Parang Evan yata yung pangalan. Posible na nag-aano na si China, ino-operate na ng China ang Pilipinas. Hindi ako magtataka. Para sa akin, mga kotsero, hindi pa nga sila tumigil eh. Hindi pa sila tumigil. Ito yung pinakamalaki nilang operation. At para sa akin, kaya hindi tumitigil si Digong sa mga rally niya. Bakit? Kasi mga kotsero, feeling ko lang naman, baka he is working in collusion with China. Baka lang naman. Churi ko lang yan, churi. That's my churi. Wala naman tayong ibang dahilan para isipin yun eh. Wala tayong ibang nakikitang dahilan para hindi isipin yan. You were president. Tapos ikaw na rin nagsabi na gusto mo mag-resign. Tapos, gusto mo mag-resign, na gusto mo na mag-retire pala. Gusto mo na mag-retire. Tapos all of a sudden, you come out of retirement, magsasabi ka na tatakbo kang senador, you come out of retirement, and then, you go on your campaign. Mga kotsero, kampanya na itong ginagawa ni Digong. Hindi ho ito rally. This is a campaign. Political campaign na to. Tinatago lang niya sa muka ng isang peaceful rally. But it is not a peaceful rally. We know that, number one. It is not a prayer rally, number two. It functions more like a campaign. Political campaign. Diba? Magulat na lang kayo. One of these days, si Glenn Chong tsaka si Vic Rodriguez tatakbong senador. Diba? One of these days, baka tumakbo ulit si Harry Roque bilang senador. Gumaganda ang quality ng kanyang mga live stream, guys. Akala nyo ba? Meron na siyang team. Gumaganda ang quality ng kanyang live streams. Maganda na yung camera niya. Maganda na yung audio niya. Paminsan, hindi na siya masyado nagsi-cellphone eh. Minsan meron na siya ng mga pang malakasa na talaga eh. Minsan pa lang siguro nagte-testing pa. So mga kotsero, I'm thinking, inisip ko pa lang naman, hindi naman to confirmed. It's a conspiracy theory on my end. Okay, on my end. It is not an accident na ginagawa ito ni Digong, itong mga prayer rally niya, or itong mga peaceful rally niya. Hindi ho aksidente na ginagawa niya to para i-disturb ang administrasyon. It works twofold eh. It works twofold. Una, namamarket mo na masamang presidente si BBBM sa pamamagitan yan. Una. Pangalawa,
napapakilala mo yung sarili mo at yung mga kasama mo for the next election sa 2025. At hindi ako magtataka kung meron siyang connection with China. Kasi, sinabi nga ni Digong, Xi Jinping is like a brother to me. Blood brothers. Blood brothers sila. China opened the door. So I was very appreciative of the brotherly gesture. Oh, almost like to cry. Wow, may ganun talaga. I love Xi Jinping. Almost like to cry. That was really very kind to us Filipinos. Wow. Bidang-bida. Ay, agoy. Brotherhood. Looking back on the brotherhood. Wow! Naman. Propaganda talaga ng China. Hindi. So ako mga kotsero, hindi ako magtataka if may involvement si FP Digong. Oo, si Xi Digong sa Distab. Hindi ako magtataka. At kahit i-deny niya yan, hindi ako maniniwala. Kahit i-deny niya yan, hindi ako maniniwala. Bahala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyo maniwala, bahala kayo. Ako hindi ako maniniwala kahit i-deny niya yan. Kaya nga ang babala ni BBM, ano ang kanyang babala? Ano ang kanyang babala? The president also warned that the country's enemies may be hiding in the shadows or infiltrating the very communities and institutions that the government seeks to protect. Ingat-ingat daw. Nagtatago lang sila. At pinapasok ng unti-unti ang ating mga komunidad at ang ating institusyon. So mga kotsero, this is really going to be a very, very, very serious issue. Itong Distab. It's more real now than before. Hindi na siya hindi na to awayan lang ng mga vloggers, hindi lang to, I think gumraduate na tayo dun eh. Parang parang reflection of somewhat, it reflects the Cold War scenario between America and Russia. Parang ganun. Information warfare, propaganda warfare, ganun na nangyayari na eh. Hindi na siya yung tipong away-away lang ng mga vloggers or gumagawa ng chismis na ganito. It goes beyond that. Huwag niyo pong kalimutan mga kotsero, always meron pong dahilan kung bakit may lumalabas na ganitong mga bagay. And it's one of two things. Either totoo kasi yung lumalabas, number one, or propaganda ng isang grupo na gustong makaisa. So, nasa level na tayo ng propaganda warfare. Nando na tayo. Ang pinaglalabanan na dito is what is true, what is real, and what is experienced by the Filipinos. Yung mga anti-BBM, sasabihin nila, hindi totoo yun na experience mo sa Marcos administration. Ang totoong Marcos administration, corrupt, sinisikilang, kalayaan, etc., etc. Ganun yung mga gagawa ng propaganda. So, tayo bilang mga nakikinig, tayo mga manginginig, dapat sukatin natin yung impormasyon na pinapakinggan natin. Nakabase pa ba ito sa katotohanan? Ito ba ang refleksyon ng katotohanan? Ito ba yung nakikita natin sa pang-araw-araw na buhay? Uso na mga sinungaling ngayon eh. Kumaharap na nga sila sa Senate hearing eh. Binibaby pa nga sila sa Senate hearing eh. Tingnan niyo si Morales. Napatunayan ng sinungaling yun. Napatunayan ng sinungaling. Hindi lang ako, pati korte. Pati korte, napatunayan sinungaling si Morales. Oh, ginagamit nila ngayon. Saan doon na tayo sa punto ng ganun?
We really have to sift. Pero parang kulang yung sift eh. For lack of a better term, we really have to sift through all of the information na nakikita natin at nababasa natin at naririnig natin para makuha talaga yung katotohanan. Parang ano yan eh, 'di ba nung bata ako uso pa to eh. Yung yung bilao. Yung kapag naglilinis ka ng bigas, nung bata ako uso pa yun eh, paglilinis ng bigas yung mano-mano. Kasi gagamit ka ng bilao para lumabas yung mga dumi-dumi niya, yung mga bato-bato na maliliit. Marami na nag-iimbento ng mga tahip, yun nagtatahip. Marami ng impormasyon na nagpapanggap na katotohanan. Pero ang tunay na kwento hindi pala. Napakalaking kasinungalingan pala nun. Yeah, yun. Yun ang gagawin natin. Ganyan din ako dati nung nagbe-bake pa ako. Yung sift din talaga yun. Yung flour, bulaklak. Yung flour, syempre, kapag pag-bake mo yun, kailangan wala yung mga buo-buo. Walang dumi-dumi. Ganun mo yun. Sift mo yun. So, dapat maging maingat lang tayo. 2 grupo ang gusto magpabagsak sa Pilipinas. Yung isa, mayamang bansa pa. Imagine mga kochero how history repeats itself. Nung panahon ni Apo Lakay, malaking bansa rin ang gusto magpabagsak sa kanya. US, Amerika ang gusto magpabagsak kay Apo Lakay. At nagtagumpay sila dun. Mapabagsak nila sa Apo Lakay. Malaking bansa rin ang gusto magpabagsak kay PBBM. Titingnan natin ngayon kung magiging successful sila. Dati, ang kinuntsaba ng Amerika, mga Aquino. Ulitin ko. Dati, ang kinuntsaba ng Amerika, mga Aquino. Ngayon, ang kinuntsaba ng China, mga Duterte. See how history repeats itself? Kaya mga kochero, tingnan natin kung mauulit talaga ang kasaysayan. Tingnan natin. Abangan natin. Ayun. So mga kochero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page na Jared Pulido. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?